Hindi naman sila nagre-required ng college graduate. Kahit high school At pwede. least high school graduate ka. Wala akong kahit anong experience sa kahit alin doon. Paano gagawin ko kung halimbawa gusto ko mag-Japan? Magkano naman yung prepare mo pagdating naman sa financial or magkano yung total cost hanggang makarating kayo dito sa Japan? Kami that day, 41 kaming nag-apply and nakuha lang sa amin 10. So magpo-push up ka. Ganun? Oo. Kahit babae? Oo, may ganun. Pinagbubuhat ba kayo? Oo, may ganun kami. Magbubuhat ka ng 20 kilos. Merong iba talaga nahihimatay. Hindi Wala sanay. silang idea. Wala silang plane ticket, processing fee. Yung mga yan, wala kaming binigay. Wala talaga? As in, wala silang hiningi. Okay. Wala talaga. Nagandahan nun, may employer ka na kasi pag may employer ka na, sigurado makakapag-Japan ka. Okay, so ito na yung episode 2 ng ating Buhay Kabayan sa Japan, kung saan kinikwento sa atin ng mga kababayan nating Pilipino kung paano sila nakapunta dito, anong trabaho nila at ano yung kasalukuyan nilang buhay dito sa Japan. Ngayong araw is kasama natin sina Benj Bawasanta from Oriental Mindoro at ngayon nakatira ako sa Gunma, Japan. At ako naman si Tan, taga Liliu, Laguna and nakatira sa Kashiwa, Japan. Ayan, maraming salamat at nagpa-interview kayo sa akin. So, unang tanong ko, paano kayo nakapunta dito sa Japan? So ako, nag-apply ako sa agency sa Pilipinas. So ang agency na in-applyan ko sa Pilipinas, which is I can recommend kasi hanggang ngayon, nagsusupport pa rin talaga sila sa amin. Pangalan is Prudential Employment Agency. Nag-apply ako doon year 2019. Doon kasi, bago ka makapunta sa Japan, kailangan mo muna mag-aral ng 4 months. So sa loob ng 4 months na yon, doon na rin nila aasikasuhin yung mga papel mo. Katulad ng yung sa COE. Doon kasi aasikasuhin na nila yung COE nila, yung Certificate of Eligibility na makapag-work dito sa Japan. Habang inaayos yon, meron kaming 4 months para makapag-aral ng Nihongo. So yung pag-aaral namin na yon, doon lang talaga kami sa bigay na facility ng agency, which is Sakura Japanese School. So sa loob ng 4 months, kailangan naming maipasa yung mga requirements nila. Meron kaming exam. Kapag natapos namin yon, meron din kaming graduation. Paano nyo inumpisahan yan? May mga requirements ba para mag-aral dyan or paano makapasok? May mga requirements. Una, mag-apply ka for interview. So interviewin ka nila kapag pasok ka naman sa mga requirements na binibigay nila, katulad na lang ng 1 year experience. Kailangan may experience ka sa kategory na ina-applyan mo. Dito kasi may iba't ibang kategory, di ba? Sa akin, as farmer kasi yung ina-applyan ko, kailangan may 1 year experience ako as farmer. At isa sa requirements nila talaga, yung certificate na kailangan nagtrabaho ka So, sa pagiging farmer. Anong visa yung nilalakad nyo na ito ng time? So, yung visa na yon is TITP, Technical Intern Training Program. So, yon sa loob ng 3 years, pwede kaming mag-work dito sa Japan. Pagpunta nyo doon sa agency na yon, so parang ang application nyo, pagpunta nyo is gusto nyong maging trainee dito sa Japan or sila yung nag-choice para doon? Bali dun sa agency na yon, yun lang kasi yung choice na meron kami. As trainee lang talaga. Okay. Wala silang ibang visa na binibigay. Okay, doon sa agency na yon. Meron din namang Kaigo, which is iba naman kasi yun, di ba? Pero nag-offer din sila ng ganun. Meron din. So yun, mamimili ka ng category na papasukan mo, ganon. So bago ka pumunta doon, at least may idea ka na sa mga category na meron. Oo. Tapos, ang kailangan lang pati doon, bago ka mag-apply, kailangan may job order mula dito sa Japan. Meron kasi sila na kailangan nila, kunwari, ang job order na pwede is farmer. Naghahanap sila ng 20 na farmer. So ibig sabihin, pagka pumunta ka doon, magsasabi sila kung ano yung job order na meron sila. Yes. Parang ganon. Oo. Pero kung magkataon na yung gusto mong applyan, may job order, mas maganda. Kung wala, pwede ka Waiting namang ka. maghintay. Tapos di yun, halimbawa, meron kang 1 year experience doon sa papasukan mo nga na trabaho. Then, papapasukin ka na nila doon sa school. Sa education background pala, anong kailangan? Sa education background naman, hindi naman sila nagre-required ng college graduate. Kahit high school At pwede. least high school graduate ka. Yung tanong mo pala na kung paano mag-aaral, so syempre may interview muna. Okay. Yung interview na yon, kasama na rin yung interview ng Japanese na mag-hire sa'yo dito. Ganun. Oo. So, ibig sabihin, bago ka mag-start mag-aral, bago ka Oo. mag-enroll mismo, Oo, may employer ka na, Oo, parang yun yung kinagandahan nun. May employer ka na kasi pag may employer ka na,
sigurado makakapag-Japan ka. Oo, kumbaga parang pinag-aaral ka na nila, parang ma-ready ka lang. Oo, sa para pagpunta ma-ready dito. ka. Gastos na rin nila yon. Okay, so wala kang ginastos. Meron. Kung pagdating sa sarili mo, kunwari, tumira kami doon sa loob ng 4 months. Okay. Sa loob ng 4 months noon, syempre, kailangan namin magbayad ng rent. Kailangan din namin ng sa food. So, syempre, provided namin sa sarili namin yun. Hindi yun binibigay ng company na galing sa Japan. So, doon kayo nakatira? Oo, sa doon school? talaga kami Wala nang labasan? Doon kayo? Makakalabas ka naman kapag yung babiyahe ka. Nakapasa ka ng exam. Pero stay in. Parang Stay in, ganun. parang stay in, pero doon ka nga matutulog. Sa loob ng 1 week, pwede kang umuwi ng 1 beses lang. Ganun. Depende pa yun, pag nakapasa ka. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka pwede. Doon ka lang? Doon ka lang. Mag-i-school ka Mag-i-school ka ulit ng linggo. ng Yasumi, oo. Rest day na Ganun. yon. Ano yung kailangan ipasa na sinasabi mo? Di ba, sa loob ng 4 months mag-aaral ka. Okay. Every week may exam. Para lang kung gusto mong magpahinga or umuwi sa bahay nyo, kung malapit, may exam yon every week. So, pag nakapasa ka doon, parang may guarantee ka na, sige, pwede ka umuwi. Pero pag di ka nakapasa, stay ka ng Sabado. Huwag ka uwi ng Sabado ng gabi. Kasi hindi mo pa nakuha Kasi hindi to. ka nakapasa ng ganito. Linggo ng tanghali, mag-aaral ka. Imbis na yung iba. Oo, Nasa iba. labas na. Oo, no? kasi Umuwi. nakapasa sila eh. Anong lugar pala? So, yung agency namin ay sa Las Piñas. Las Piñas. Okay. Tapos, Same ikaw lang, naman. same kami na. Parehas lang. Tapos, taga saan ka? Taga Liliw, Laguna ako. So, nakakauwi lang talaga ako ng weekly. Okay. Ikaw naman, Ako naman, dati nakatira ako sa Laguna, San Pedro. binabiyahin nyo na lang yun tuwing uuwi. Tuwing uwi. Siyempre, kailangan ipasa mo talaga lahat yun. Hindi pwedeng hindi. Hindi, okay naman siya na hindi ka makapasa dun sa... Hindi ka lang pauwiin kasi Hindi ka mag-aral lang ka dyan pauwiin. kasi hindi mo pa nakuha. Parang ganun. Di ba sinabi mo kanina na i-interviewin ka kasama ng Japanese? So, kailangan may knowledge ka na ba sa Japanese or kahit Yun. wala pa talaga? Yun. Yun naman, kahit wala pa, kasi mas prefer nila na wala kang idea about Japan. Kasi, Okay. kumbaga, ka pa, masunurin na bata. Mhm. Pag kasi mas prefer nila na wala, kasi pa sila eh. Fresh talaga. parang Fresh ganun. talaga. Tsaka mas gusto nila na mas bata. Kasi pag may asawa na kasi, parang mas priority mo yung family mo sa Pilipinas. May tendency na pag nakaramdam ka agad ng homesick ba, uuwi ka ganun. agad. Mas parang preferred nila na single, Oo, gano'n mas talaga. prefer. Parang Tas halos bata. lahat na kinukuha. Pero may nakukuha naman na Pero hindi naman siya requirement. Oo, hindi naman required, talaga. Hindi naman siya, required. Pero Parang mas based on lalamang nila. lang. Oo. Opinion lang Oo, na- opinion lang sa namin kasi sa batch. Napansin niya ganun? Oo, almost ganon yung kinuha. So malaking bagay Oo, rin malaking, siguro. No? Oo, kaya minsan 'di ba, yung iba nilalagay talaga single. Tapos, di ba in-interview kayo ng time na yon? So wala kayong knowledge sa Japanese, hindi siya required. So yung Japanese employer parang nag-observe lang. Andun lang siya. May Hindi, translator. may translator. Siya yung nakikipag-usap. Oo, may siya translator. talaga. May list of questions siya na kailangan namin sagutin. Tapos may okay. translator na ita-translate niya sa amin. Kami naman, sasagot namin kung anong gusto namin. It's either English or Tagalog. Pwedeng Tagalog. Ganon. So yung employer pala talaga dito mismo, yung nag-i-interview sa unang pagpasok pa lang bago pumasok. So hindi ba masyado pressure yun? Kasi, pressure talaga. di ba, employer na yung kausap mo, tapos Japanese pa. Tsaka kayo, hindi lang ikaw yung ini-interview. Panel siya? Oo, lima kayong maglalaban-laban kung alin yung mapipili ba. Depende yun. Depende kung ilan yung Kayo ba? Ilan ba kayo nung Kami- nag-apply kayo lahat? Kami that day, 41 kaming nag-apply Okay. and nakuha lang sa amin 10. Tapos hindi nakuha talaga yung iba. Oo. Meron naman sinasabing na reserve. Example, 10 yung na-select talaga, yung reserve 2. Either na may mag-cancel doon sa 10 yun yung ipapasok. Okay. Pero yung reserve kasi walang kasiguraduhan na makapasok pag walang So yung first interview na yun, napaka-importante pala niya. Kasi doon na magsisimula yung journey mo pa Japan. Di ba? Kasi parang 100% sure na yun. Oo, Pagka, 100%. kasi pag-aaralin ka na, tapos kukunin ka na. No? So anong may advice nyo kung halimbawa merong magpapa-interview sa ganon? Anong kailangan nila i-prepare? Siguro sa akin, ang unang i-advise ko is yung physical. Kasi bago ka pa lang isa lang sa interview ng question and answer ng employer, so kailangan may physical fit check kasi muna yun eh. So magpo-push up ka. Ganon? Oo. Kahit babae? Oo, may ganun. Pinagbubuhat ba kayo? Oo, may ganun kami. Magbubuhat ka ng 20 kilos. Yun lang naman. Hanggang 20 kilos lang naman. Tapos yun, kapag okay na yung physical mo, kasi merong iba talaga nahihimatay.
Ganun. Kasi Hindi wala sanay. silang idea. Wala silang idea na, ay, may ganun pala. Oo. Hindi kami kumain kasi maaga. Oo. Ang call time niya, 4 a.m. Oo, may taiso EM, pa May kasi. call time. Ah, Oo. tayo sa pa. Parang 4 a.m. nandun ka na, lalo na yung iba na biyahe ng malayo, di ba? Oo, kasi hindi So- sila taga doon. Oo. So yun, syempre ihanda mo yung sarili mo. Tapos dun sa interview naman, para sa akin, mas okay na magtagalog ka na lang. Kaysa mag-English ka. Kasi may translator, kaya nga may translator. Kasi minsan, para sa akin lang minsan mas nahihirapan yung sensei So, Tsaka yun siguro sa mga ganung pagkakataon is maganda yung language kung saan ka komportable. Siyempre para mas ma-express mo or maipaliwanag mo yung isasagot mo. Bukod doon, ano pang magandang i-ready nila or ipe-prepare nila? So una, siyempre physically, mentally, siyempre sa interview. So anong tip mo para sa mismong interview naman? Sa mismong interview naman, syempre, unang-una, yung tinitingnan talaga nila kasi binibriefing naman Kung Meron naman. Oo, Okay. sinasabi sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin. Yung unang-una doon, sabi lagi kang mag-smile Okay. sa employer. Kasi tinitingnan, first impression kasi naman, Sa bagay. kahit naman dito. Malaking diba? factor pa rin. Malaking Kahit factor. saan naman. Pag lagi ka nakasmile, tapos yung, kung paano ka umupo, tuwing uupo ka, sit up straight, ganun lang. Yun lang naman yung mga tinitingnan ng ng employer. Kahit naman sa akin yung sa akin pumasok ka sa Prudential, yun lang yung sinabi niya. Ngumiti ka na maliwanag, parang yung straight, confident, ganun lang. Parang ganun lang yung sinabi niya sa akin. Tapos maging totoo ka lang. Yun lang. Okay. So yun talaga, no? So sa ibang tao, mas kailangan nila i-prepare physically kasi pag nabigla yung katawan nila sa ipapagawa, 'di ba? Lalo na kung di ka sanay sa mga ganun. Kasi dito sa Japan, walang lalaki babae sa mga trabaho dito Hindi katulad kasi sa Pinas, 'di ba? Parang ay wag babae ka, ako na, inaagaw mga ganun. So dito kasi sa Japan, wala, basta kung ito yung task mo, babae ka, lalaki ka, gawin mo 'yan. Hindi mo rin kailangan tulungan yung mga babae na katrabaho mo kasi may sarili kang trabaho Pag tinulungan mo 'yon, hindi maganda impression ng mga Japanese doon. Totoo yun. Kasi pag tinulungan mo, yung trabaho mo, binitawan mo, tutulungan mo tong babae. Tapos minsan, kung halimbawa naman sa Japanese magagawin yon, ma-offend sila Lalo na Ma-offend pag sila. matanda. Oh, pag Lalo na matanda, pag tutulungan mo, talagang magagalit sila. So yan, gusto ko lang idagdag yun sa information sa inyo. Na talagang pag babae dito o lalaki, walang pinagkaiba. Basta pinasok mo yung trabaho, dapat desidido ka, at saka kayang-kaya mo talaga. Okay, so pagtapos nung 4 months nyo na pag-aaral, paano yung pagpunta nyo dito sa Japan? Yung sa location, mga ganito, ganyan, kayo ba yung namili? Or So, syempre, yung dun kasi, sa interview pa lang, employer na kasi namimili. So, syempre, kung saan yung employer namin nag-choose sa amin doon, so doon na kami mapupunta dito sa Japan. okay. So sa interview pa lang, alam nyo na yung location. Oo, Saan alam na pupunta. namin yung location. Magkasabay kayo ng batch? Almost hindi. Nagkasabay lang kami sa flight. Nauna lang siya ng 2 days and sumunod lang kami. So ibig sabihin, Hindi kami magkakilala. hindi kayo magkakilala bago pumunta ng Japan. Hindi kami magkakilala. So hindi ko yata nasabi sa intro natin, couple kasi sila. So ibig sabihin dito na kayo nagkakilala sa Japan. Hindi rin. Sa refresh. May tinatawag na refresh sa Prudential. Ganito kasi mangyayari. After 4 months, papalabasin kayo. Siyempre, kailangan Okay. mo na rin naman magpaalam, Oo. di ba? Kailangan nyo magpaalam, mag-prepare ng gamit. Di 4 months nag-aral ka, ilan pa yung span bago ka mag-Japan? Yun, depende yun kung may flight date ka na. Mm. Kapag may flight date ka na, so syempre, CUNY na papaalisin ka. Mm. Meron talaga kaming May ganon. Meron talaga kaming nakasabay, nangyari sa kanya, di ko maalala yung pangalan niya, babae siya, tapos may anak siya. Mm. So kakatapos lang niya mag-aral. Mm. After niya mag-aral, parang 3 days pa lang, kailangan na niya umalis. Ganun. Pero syempre, malayo yung lugar nung kung saan sila nakatira. Syempre, hindi na siya makakapagpaalam. So, mahirap talaga sa kanya ganun. kasi So- kailangan na niya umalis. So Kailangan simula na nung niya nag-aral umalis. siya, 4 months siyang nandun, Oo, hindi na siya nakauwi sa kanila. Oo. Umalis na siya. Oo, umalis na siya. So, hindi siya nakapagpaalam sa anak niya. So may chance na gano'n na pagtas mag-aral, Alis agad. diretso, Meron alis na namang agad. hindi pa tapos mag-aral, alis na agad. Meron din yun. Nauna. Nauna. Hindi Kasi pa nakaka-graduate, kailangan kailangan na, na. Pero yung sa inyo, paano naman? Sa- Gano'ng katagal? Sa case ko naman, medyo matagal ako kasi syempre inaayos pa din yung papel ko dito. Medyo natagalan ata sa pag-ayos ng Certificate of Employment. Ay, COE. Tagalan sa COE. So, November ako nakagraduate. Nakaalis ako, February pa. November ka nakagraduate, February. So, Oo. December, January, February. Oo. 3 months pa. Oo, medyo matagal yung sa akin. Nagka-problema daw. Yun Okay. yung sinabi naman sa amin ng kumiay. Sa application ng visa mo. Oo, Doon sinabi. siya. Hindi kasi pwedeng, okay na to, alis na to. Hindi ganon. Sama-sama kayo. So, kailangan ma-approve kayo lahat, sabay-sabay Oo, kayo oo. lilipad. Yun. Ilan yung kasabay mo? Ako, 3 lang kami. 3. Oo. Kayo naman? Yung gaano katagal naman is December kami nag-graduate.
Tapos, umalis kami February. So, almost 1 month lang yung waiting ko. 1 month, tapos nakaalis ka na. Nakaalis na. Tapos, pasalamat kaming nun kasi umabot pa ako sa COVID. Kasi pasara na din. Bago mag-lockdown. Bago mag-lockdown. Kaya, Kasi ilan yung kasabay mo? yung kasabay ko naman, almost 10 kami. Marami. no? Madaming kami. All girls kami. Tapos Yun. balikan ulit natin sa kayo nagkakilala. Oh. Bali, sa refresh. Ano yung So refresh yung niya? refresh na tinatawag, ito, exciting din kasi yung part na yun eh. Kasi, di ba after mong katulad ko, nagbakasyon ako ng almost 3 months, di ba? Kailangan kong mag-refresh kasi baka nakalimutan ko na yung Japanese. Ibig sabihin niya sa refresh na tinatawag doon, parang review ulit. Oo, review ulit. Oo, ng parang ganun. Japanese. Panibagong sensei ulit yon. Tapos, lahat ng aalis, kailangan dumaan sa kanila. Okay. Kasi iano nila kung marunong ba talaga, di ba? Yun. So may refresh na ganun, doon kami nagkakilala. Nakasabay, magkabatch kayo na. Oo, naging Nauna ako. Same Nauna kami, ako. room. Same, classroom. Pero hindi sa magkakilala na nakilala ko siya. Hindi ganun. Alam kong, Nakita mo lang siya. Oo, ganyan. parang ganun. nakita ko, pero hindi ko, Hindi man tayo nag-usap that hindi time. kami nag-usap. Oo. As in, hindi ko siya kilala talaga. Basta nandun lang siya. Nandun lang siya. I mean, nung nandito na kami, Oo. doon lang namin nalaman na nagkakilala kami dito. Tapos, nandun ka pala. Iba yung kilala, iba yung kakilala ko. Kasama niya. Nakabatch mo lang talaga. Oo. Tapos, paano, yun? Kunwari, 10 sila. Ah, So, sa 10 nila, may nakilala kami na yun laging kinakausap ko. okay, mas medyo close mo. Shout out kay, Susie. Ay, nanay. Ayan, nagkakilala kayo doon. Nagligawan na kayo bago dumating dito sa Hindi, Japan? hindi. Dito na. Sa totoo lang, no, kaya hindi ko naman siya talaga kinakausap nun. Kasi may sarili kaming buhay. I mean, may Nung sarili. time na yan. Oo. Okay. So, balikan natin yan, yung love story nila. Medyo ilagay natin sa dulo. Naligaw. Lagay muna natin doon. Okay, yung sa side mo naman, ano yung trabaho na, anong tawag niya doon? Category? Category. Yan, so anong category naman yun sa'yo? Ang category ko is baking, bread. Baking, Oo. okay. Sa factory nga lang. Meron kasing sa store and meron din sa factory. Kami 10 kasi kami batch, kaya sa factory kami. Yung talaga namin dati is Saitama kami. Tapos nalipat lang kami dito sa Chiba, sa Kashiwa. So may experience ka sa baking sa Oo. Pilipinas? Nagtrabaho ka talaga sa Nag-school. Ang schooling. course ko talaga is food technology, about Okay. bakings and food talaga. So related na siya Related talaga siya, kaya naman. Tsaka yung experience naman, meron talaga 1 year. Kaya qualified talaga sa doon. Pero kung halimbawa naman, ako yung mag-a-apply na wala akong experience, so chinek ko yung category. So pagtingin ko doon, wala akong kahit anong experience sa kahit alin doon, paano gagawin ko kung halimbawa gusto ko mag-Japan? So, sa totoo lang, sa akin, yun yung nag-apply sa akin. Okay, Sa totoo lang, walang available na category sa akin. Kaya napunta ka sa farmer? Ang category kasi na available is building cleaner, ganyan, metal press, tapos farmer. So, syempre, tumira ako sa Mindoro, syempre, kahit papaano naman, may knowledge ako. So, ang ginawa ko noon, tinanong kung may experience, sinabi ko, meron. Kunwari, farmer. Wala ka naman talagang certificate. So, sa experience ko naman, ganito, lagi kasing may nagtatanong kahit sa TikTok namin, sa Facebook namin, sa paano daw pag walang experience? Lagi kong sinasabi sa kanila, ito para sa akin lang naman, lagi ko naman sinasabi sa kanila na ituloy nyo lang na kahit wala kayong experience, kung alam nyo naman na kaya nyo yung trabaho, Okay. ituloy nyo lang. So overall, halimbawa nag-apply doon, pumasa ka, ay sa interview, pinakauna, then magkano naman yung prepare mo pagdating naman sa financial or magkano yung total cost hanggang makarating kayo dito sa Japan? Sa akin, babae kasi ako, medyo magastos. Pero sabihin natin, umabot ako sa 130,000. 130? Ganun kalaki. Oh. Kasi naman, hindi naman siya sang bultuhan na 130. Okay. Ay, yun lang yung total. Oo, yung total lang. Siyempre, yung apartment, yung allowance, dun na, total lang yon. So yun, sa akin, 130. Ikaw naman, Sa akin naman, siguro kulang-kulang 100. mga ganun din. Mga ganun. Pero ang maganda kasi nun, hindi naman siya agad-agad na, kailangan namin ng 100. Saka nasa sa inyo yun. Depende yun sa inyo kung magastos kayo or hindi. Katulad sa case ko, sa case natin, ang bayad sa apartment namin, sa dorm, shared apartment sila. So, 3,000 per month yun. Okay. So, sa loob ng 4 months, 12,000 na agad yun. Okay.
Tapos, yung doon naman sa food, kunwari, araw-araw, syempre, 2 beses kami kumakain sa isang araw. So, pagpalagay na, yun, gumagastos kami ng mga 100, yun, 100 plus per day. So yung sinasabi niyong gastos na yan yung parang living expenses nyo lang habang nag-aaral kayo. Pero bukod doon sa living expenses nyo habang nag-aaral, ano pa yung nagbayad kayo or something na pinaggastosan nyo? Halimbawa, plane ticket, mga processing fee. So, yun yung kinaganda sa agency namin. Plane ticket, processing fee, yung mga yun, wala kaming binayaran. Wala talaga? As in, wala silang hiningi. Okay. Wala talaga. So malinaw na galing sa kanila na parang ang niready lang nila na pera or kailangan na meron ka is yung living expenses mo habang nag-aaral ka doon. Pagkain, yung matutuluyan. Tapos yun, yung habang nandun ka, pero the rest is sagot na ng agency nyo. Sa case nila, no? Doon sa agency nila. Wala nga kayo kahit sa plane ticket. So pagpunta nyo dito sa Japan, syempre kailangan nyo na matitirhan. Pagdating naman dun sa pagdating namin dito, so kailangan pa namin ulit mag-aral ng 1 month. So dun sa pag-aaral naman na yon, ang pag-aaralan naman namin dito is yung mga bungka ng Japan. All about Japan na talaga. Kasi dati all about language pa lang eh. Dito naman talagang mga Japanese na talaga nagtuturo. So tapos ang pinakamaganda pa doon, yung 1 month na yon, sagot pa rin ng employer. Yung bahay. Okay. Wala kaming yung after babayaran namin, walang ganun talaga. So libre talaga yun. Yung isang buwan na rent nyo, libre yun. Libre yun. Pagkain. Tapos ito malupit pa doon. Yung pagkain namin, may allowance pa kami Okay. na hachimang. Sa isang buwan na yun. Kasi nga hindi pa kayo magtatrabaho. Oo, pero papatak kasi siya ng kailangan namin siya magamit within 2 months. Kasi 'di ba, after 1 month, ano pa lang kami. Kasi hindi ka pa nga sa sahod. Wala ka pa sahod. Okay. So parang, teka lang, babayaran nyo yun. Hindi. Libre. So bigay yun? Bigay yun. So bukod doon na libre yung unang buwan nila sa rent is meron pa silang allowance, bigay yun na pera. So sabi niya hachimang around 35,000 peso. So mga ganon para mabuhay ka para pangkain mo sa 2 buwan. So napakagandang offer nun, di ba? Halos wala ka talagang gagastusin. Kasi kung dito, pagpunta mo, kung kailangan mo mag-ready ng pera para sa living expenses mo dito, malaki. So maganda yun na ganun yung nangyari. So pinag-aral mo na kayo ng isang buwan, araw-araw yun. 5 times a week. Ganon. 6 times kami. 6 times. Hanggang Sabado. Ganon. Di 1 month kayo nag-aral. Ano to? Magkasama kayo nun? Hindi. Paano yung pala yung naging lipad nyo? Di ba magkahiwalay din? Kami, February kasi kami umalis, February 14. So pagdating dito, diniretso na agad kami sa training center. Ano yung training center? School din talaga siya. Kung saan na Japanese school, parang ano lang din siya na facility. Facility dito sa Japan na yun, doon nag-aaral. Nire-ready yung mga worker, Nire-ready. parang gano'n. Ano yun, ang maganda doon din, sa case namin, iba-ibang lahi din yung makakasalamuha mo. From Vietnam, Indonesia, Myanmar. Tawag nito, hindi sila galing sa agency nyo? Hindi, iba. So ibig sabihin, yung training center na yon under siya ng Japanese government. Parang, kumbaga lahat ng dadating na worker, dadaan muna kayo dito, aralin nyo yung culture namin dito sa Japan para at least may idea kayo. Okay. Tapos doon na rin kayo natutulog, stay in kayo doon. Stay in. So ganun din sa'yo, 1 month rin pagdating, dumiretso. Yun, after nun, sinabak na kami sa factory, sa Saitama, yun. Trabaho na talaga. Trabaho na talaga. Wala man, may orientation na almost 1 hour kung paano gagawin. Tapos yun, dinivide na kami kung saan kami area kasi magkakahiwalay kasi kami eh. Tapos ang mahirap lang doon sa ano namin kasi wala kaming Pilipinong leader, ganun? Wala kaming senpai. Okay. Pioneerings kami rito. Kayo yung unang batch ng Pilipino na nandun. Okay. So, kaya medyo nahirapan kami mag-adjust. Lahat talaga Japanese. And yung Japanese namin, yung Hatsuong, yung pronunciation is magkaiba dito sa Japan. So, hindi nagbabuffering talaga kami. Kumbaga, yung 1 minute talaga nag-iisip kami kung ano yung sinabi niya. Yun yung struggle namin sa first time naming mag-work. Kaya mahirap sa una. Pero dun ka talaga magagambatiro na mag-aral pa. Saka umabot ka sa wala kasi kayong choice eh. Kaya talagang kailangan yung tapangan na lang yung sarili nyo. Yung pangit nga lang doon, wala kang makakapitan. Makakapitan kasi magkalayo kayong area. Matatanong mo pa siya after mo ng example ni Jupun, yon Jupun, QK. Okay. So, ibig sabihin, iisang kaisya kayo, pero iba-iba iba-iba kaming area, kaya medyo struggle ba na. Mahirap yun. Hindi mo agad maintindihan kung anong sinabi niya. Tapos syempre leader mo, lahat na Japanese eh, di ba? Ikaw lang. Mahirap yun, sobrang challenging yun, lalo na sa first day, di ba? Wala kasing Pinoy, kaya yung talaga, lahat kami talaga struggle sa first time namin. Pero lahat naman kami naggambatero na, kaya ngayon, maaalam na.
So napakahirap kasi nun kasi minsan halimbawa nag-aral ka 'di ba sa Pilipinas. Aral ka doon, akala mo nakakaintindi ka na eh. Akala mo nakakaintindi ka. Pagdating mo dito wala ka maiintindihan. Kahit isa wala ka maiintindihan Yung kasi akala mo ang galing mo na. akala di mo ba? galing mo na eh. Pagdating mo pag kinausap ka tutulala ka lang, wala ka talaga Kahit maiintindihan. hike nga, mahirap bigkasin kasi hindi ko alam kung naintindihan ko ba. Parang gano'n. hindi mo na masabi na Oo, parang hike ba yung sagot ko o wakarimash na parang gano'n. Pero same lang naman silang meaning. Pero hindi ka agad makapagsabi ng gano'n kasi nga iniisip mo pa kung anong ibig Uy, yung mamaya sabihin. umuo ka tapos umalis na di. Oo. Anong gagawin mo? Hindi mo Yun alam. nga. Pero yun, naabot ka talaga sa punto ng buhay mo, akala mo maiintindihan mo sila eh. Akala mo talaga. Kasi halimbawa ikaw, nag-aaral ka ng Japanese tapos nanonood ka ng anime. Yung sa anime kasi usually malinaw yung pagkakabigkas nila. Sobrang linaw na kung alam mo yung word, maintindihan mo. Pero pag sa totoong buhay ka na nandito ka sa Japan, mabilis na magsalita, lalo pag matanda yung kausap mo. Iba yung hatsuong nila. Yung pronunciation. Pero pagka nandito ka naman na sa Japan, masasanay ka na, lagi mo naririnig, mapafamiliar ka. So talagang masasabi natin na napaka-importante na Yung Japanese lang. Japanese mo talaga. Paghahandaan mo talaga. Yun talaga yung pinaka-the best para hindi ka mababaka-baka lang. Baga. Tsaka yung common sense na lang. Kung hindi Yan talaga. Japanese, common sense. Yan na yung pinakasusi mo eh. Common sense na lang eh. Example, yung kung anong gagawin, anong bang sunod. Yung parang gano'n na lang talaga yung nangyari sa amin din. Kasi hindi pa din namin makuha that time eh. Sobrang hirap talaga yan. Sobrang mahirap yan. Kahit sabihin mo nag-aral sila ng 4 months sa Pilipinas. Ako nga na ilang taon na dito sa Japan. Nalilito pa ako sa sinasabi sa akin eh. Ano naman yung parang akala mo noon nung nasa Pilipinas ka na hindi pala pagdating nyo dito sa Japan? Malaking pagkakaiba talaga. Masarap talaga mamuhay dito sa Japan kasi syempre nakikita natin sa internet, sarap gumala, di ba? Masarap. Pero Ang ganda ng paligid. ang ganda ng paligid, napakalinis, daming benefits, mga ganyan. Pero yung kapag nagtatrabaho ka na talaga dito, pagdating naman sa work, doon mo na marirealize na, mahirap pala talaga magtrabaho, mahirap kumita ng pera. Yun, doon sa ganung part na akala ko pag tumira ka na sa Japan, trabaho ka, okay ka na eh. Pero hindi, may hirap pala eh. Hindi mo nakikita. Maraming nagpapakita sa inyo, ang sarap sa Japan. Kasi hindi nyo alam, may hirap sa likod nun. Talaga. Sa akin naman, siguro, same lang din na kasi yung mama ko nag-Japan din eh. Okay. Ang ganda kako, tapos mga tita ko, ang ganda sa Japan. Parang ang sarap magtrabaho, mag-explore. Tapos yun nga, sa trabaho talaga. Pag ang Japanese pala, work is work. Work alcoholic talaga sila, my God. Parang may times ako na nabago kasi kami na gusto ko mag-day off pero hindi ako mapayagan kasi hindi ka pwede mag-day off kasi walang papalit sa'yo. Yun yung napakahirap that time na parang pagod ka na pero kailangan mo pa rin magtrabaho. Kaya dun yung ko na yung Japan pala hindi sobrang ganda para sa magtrabaho. Mag-explore lang, maganda talaga siya. Para dun ako na-scam. Yun lang. So marami naman sa atin na talagang yan yung iniisip na, lalo na yung sinabi mo kanina, yun, halimbawa na nagkabisa na kayo, lahat-lahat, naisip mo na parang pag magja-Japan ka na, okay na. Pero hindi, doon pa lang nagsisimula, doon pa lang nag-uumpisa yung paghihirap na pagdadaanan mo. Pero syempre, yun, pagdating doon, syempre, naging mahirap. Ngayon, sa lahat ng mga pinagdaanan nyo, masasabi nyo ba na worth it pa rin? Yung pinagdaanan nyo sa kung anong meron kayo ngayon? Para sa akin, worth it. Sa'yo ba? Yung mga pinaghirapan nyo? Oo. Kasi dito sa Japan talaga, pagpalagay na nating mahirap naman talaga work eh. Kasi tayo may tao din kasi na kakayanin. Meron kasi talagang hindi kaya eh. May taong hindi kaya. Kaya yun yung mga umuwi Pilipinas. Kasi mahirap talaga. Hindi biro yung pagtatrabaho talaga dito. So pero syempre tayo, kinakaya natin eh. So wala tayong choice. Pero syempre, para sa atin din naman yun. So yung sabihin, merong halimbawa mga trainee, mga ganyan. Pagdating dito, hindi kinakaya umuwi. Meron. Oo. Meron kasing nabubuli. Meron din, hindi talaga kinaya yung stress, yung work, kaya umuwi. Sobrang hirap no? Na napakalaking desisyon mo sa buhay yon, yung pag-uwi. Kasi nandito ka na eh. Ang lahat iisipin nun, parang sinayang mo yung opportunity. Nandito ka na. Saka hindi lang opportunity, yung nagastos mo sa Pilipinas. Isa pa yon, yung investment Isa na mo. Di ba? Yung hindi lang pera, kundi oras. Pero syempre, hindi mo rin naman masisisi yung mga ganang tao. Kasi pag talagang hindi kaya ng katawan mo, physically, mentally, hindi mo kaya, talagang mahihirapan ka. Tsaka yan yung isa sa purpose ng segment na to na pinasok ko dito sa channel natin para at least mas bumukas yung awareness ng mga tao sa Pilipinas
Pilipinas kung ano yung totoong buhay dito sa Japan. Kasi ang dali talaga yun na parang makikita kasi sa mga pictures, sa mga pasyalan, panaygala, mga ganun, na napakaganda ng paligid. Tas ang impression ng tao parang ang sarap na ng buhay nila, ang swerte naman nila, okay na sila, ganun. Pero syempre kapalit nun is yung talagang totoong hirap na pagdadaanan mo dito. Okay, so yun, ikaw naman pagdating sa trabaho, ano yung mga unang naging challenges mo pagpasok mo sa trabaho? Sa akin naman, hindi ganun kabigat kasi may senpai kami. May nadatnan kaming 2 senpai. Ang nangyari nun, tinuturo sa kanila, tapos tinuturo sa amin. Medyo madali lang. So dito pala, ang work ko pala is farmer. Pero hindi katulad dun sa farmer na nakikita nyo lagi. Sa mushroom kasi, more on sa loob siya, tapos nagiging powder. So yun na yung naging work. Aside dun, meron din kaming work sa hatake, sa farm. Yun naman, pang sarili na lang namin. Yung situation ng trabaho mo ngayon, parang factory ang style. Oo, parang factory ang Hindi talaga style. farm na Oo, nasa labas. ano kayo. Oo. Okay. Pero may time na nasa loob kami 3 days, 2 days sa labas. May ganong time. Ang naging struggle lang namin, nahirapan kami, is nung umalis na yung senpai namin. Okay. 3 lang kaming Filipino, tapos Satsu na agad. Ganon. Oo. Pero malaking company siya. I mean, malaki yung kojo namin. Puro robot na yung gumagawa. So, yun lang naging struggle na kailangan talaga, kami na lang. 3 na lang kami, wala na kaming choice. Ilang peraso lang talaga kayo doon. So direct yung contact niya sa Satcho na nakikipag-usap kayo, Satcho na talaga. katrabaho niyo Oo. siya. Tapos ang maganda kasi dito sa Japan, pagka maganong klase na trabaho na ilan lang yung staff niya, yung mismong boss niyo, katrabaho niya, di ba? Kasama niyo magtrabaho. Kasi minsan kung ano yung ginagawa mo, yun din yung ginagawa ng boss. Minsan, mas mahirap pa yung trabaho niya. Tapos kayo, ganun-ganun. Pahayahay-hayahay lang minsan. So ganun dito sa Japan, talagang parang mabibilib ka sa mga sa tao talaga dito na hindi nila masyado nilalayo yung yung sarili nila na tao ka nila, parang eto ka lang. So yun ang maganda dito sa Japan, lalo na kung ka-close niyo yung naging boss mo. Lalo na pag ganun. So yun, hindi ka masyado nahirapan kasi nga merong senpai parang gumigit na tapos tinuturuan kayo. Tapos pagdating sa trabaho naman, ano naman naging mahirap sa mismong trabaho mo? Siguro sa amin, syempre, para sa amin, parang family company na siya na talagang kapag kami kailangan sila, may onigay sila, pinagbibigyan namin. Kasi syempre, katulad na lang sa, kunwari, sa bahay nila, pag may gusto sila ipagawa, so kami na. Pabor naman sa Parang amin. tinutulungan niyo Tinutulungan na lang din Parang namin pakisama sila. na yun. Diba? Kasi hindi naman ako 5 years na dito. More than 5 years na. So, hindi naman magtatagal dun sa ganung kaisya kung hindi maganda. Ibig sabihin, simula na dumating ka dito sa Japan, hanggang ngayon, yun pa rin, Yun na pa rin. yung kaisya mo. Oo. Ikaw naman, Same din. Ganon din. mula dumating kayo na. Dumating ako hanggang ngayon, sila pa rin. Ano naman yung pinakamahirap sa'yo sa trabaho mo sa ngayon? Parang wala naman mahirap Nung una kang dumating, yung bukod sa dumating, language, ano yung pinaka nahirapan ka? yung katrabaho lang siguro. Sa katrabaho? Oo, sa katrabaho lang. Sa katrabaho lang siguro kasi yung work naman, carry naman Yung mismong trabaho. Kasi yung trabaho lang Ano okay. katrabaho? Oh, so katrabaho lang siguro. Katrabaho yung problema. Hindi naman Pilipino yung Japanese kasi medyo mahigpit kasi sila, strict kasi sila Pag may ayaw sila, ayaw niya na sa'yo. Parang kasama ka na sa ayaw niya. Kaya ganun. Kaya doon nai-stress yung iba So yung sa napasukan mo naman, mas maraming staff, no? Oo, Kasi madami. napag-iwalay kayo Madaming staff. Kaya yung magkakasama lang kami, doon na lang kami nagra-run sa isa't isa. Tapos that the end of the day, wala na. Parang ganun lang. Yun lang yung struggle namin. Tapos ngayon, almost lahat na din kasing area, alam namin. Kaya hindi na kami... Madali na. Nasanay na kayo. Nasanay na kami at hindi na nila kami na degrade ba. Parang ganon. Kaya, yun, naano na namin. So parehas kayo, galing sa kanilang parehas, na yung mismong trabaho, hindi naman siya naging ganun kahirap, yung mismong trabaho, para sa inyo. Sa akin, hindi naman. Hindi rin, yung mismong trabaho. Oo, yung mismong trabaho. May standard naman na ang Japan, di ba, na kailangan ganito lang yung pwede mong buhatin. Sa agency pa lang, ina-explain na yon. Okay. Yung pinakamabigat na Oo, bubuhatin pinakamabigat. Kailangan 20 kilos lang kayo. Ganun. So overall, wala kayong masabi sa napuntahan yung trabaho. Parang masabi na swerte na doon kayo napunta. Swerte na din. Oo, swerte. So pagdating pala sa contract nyo, mula doon sa Pilipinas, nag-sign na kayo doon? Oo, nag-sign na kami doon. Okay, so yung contract nyo is gaano katagal? Mula sa Pilipinas, 1 year lang talaga yung contract. Pag-sign nyo doon, 1 year 1 year lang nakalagay. muna. Kasi pagdating dito, after 6 months, mag-exam ka pa. Skilled naman yun, hindi yung Japanese. Okay. So pag nakapasa ka doon, so kompleto na yung 3 years mo. Hanggang 3 years na. So kung halimbawa lang, nandito ka na, tapos hindi mo pa naipasa yun, magre-retake ka lang. Parang hanggang maipasa mo. Ang pagkakaalam ko hanggang 2 retake lang. Ganon. Yun yung pagkakaalam Pero ko. sa case nyo, naipasa nyo kagad.
Ako naipasa ko naman. May kabatch ako na hindi nakapasa talaga, pinauwi talaga siya. After 1 year? After tinapos 1 mo? year, after 1 year. Hindi okay. naman sa hindi ka nakapasa ngayon kasi 6 months, di ba? Hindi ka nakapasa, uwi ka na, hindi ganun. Hmm. After 1 year. Tinapos yung kontrata naman. So yun, isa yun sa paghahandaan rin talaga. No? So ano palang exam yun? Sa skill, di ba, sabi mo? Ibig sabihin, related doon sa trabaho na ginagawa niyo. In Japanese siya? In Japanese. As in Japanese talaga. Lahat. Lahat Japanese. Medyo malaki rin yung pressure, no? Kasi pagdating nyo dito, syempre nag-a-adjust pa kayo sa paligid, lahat-lahat. Sa pagkain, sa trabaho mismo. Tapos nag-iisip ka pa para doon sa exam. Oo. And after nun, naka-receive ka na ng 3 years contract. Tapos after nung, kasi di ba, 5 years ka na ngayon dito, pares kayo. Paano naging proseso nun? Kasi umuwi kayo sa Pilipinas, tapos bumalik kayo? Magkaiba kasi kami ng case eh. Okay. Yung sa case mo muna. Yung case ko kasi, about bread ako, meron kaming 3 kategorya. Trainee, Sanggo, tsaka SSW yung magkakasunod nila. Ano sanggo? Yung Sanggo, additional for trainee. Okay. Kasunod- Parang next level lang Oh. nung trainee. Oo. Parang trainee 2. Oo, trainee 2 lang siya, papahabain Extension. lang. Oo, Okay. na 2 taon, yung Sanggo yun. Pero yung pag nagsanggo ka, kailangan mo yung mag-take ng skills din. Exam muna bago doon sa trainee 2 May exam na mo. kailangan yung ipasa. Opo. Tapos sa case nyo, anong ginawa mo? Sa trainee 2, meron kaming actual na magbe-bake ka talaga ng tinapay. So yung exam lahat related na lang siya. Tapos na naipasa mo, Almost kakatapos ko lang ng Sanggo ngayon, yung trainee 2. And uuwi ako nun. Every tapos mo ng visa, kailangan mo kasing mag-exit. okay. Tapos pag nag-exit ka, magpo-proceed na ako doon sa SSW1. Ito na yung visa ko ngayon. Una, nag-trainee ka 3 years. Opo. Tapos nag-trainee 2 ka. Pumasok ka ng Trainee trainee 2. Yung trainee to na yun, 2 years lang. 2 years 2 years naman lang. yon. So after 2 years, di bali, total of 5 years, 5 umuwi years. ka muna ng Pinas. Ngayon, pauwi pa lang. Uwi ka pa lang. Pauwi pa lang. Okay. Pero extended na siya. Extend, oo. Yung papers mo, kailangan mo lang ma-extend ka ng SSW before ka umuwi. Para pagbalik mo, wala ka nang iisipin. Mag-work ka na lang ulit. Anong reason ng pag-uwi? Yung parang i-close mo lang yung visa mo na natapos mo yun. Required po isa sa requirement. Oo, isa. Required talaga. Required na kailangan mong mag-exit. Uuwi muna. Oo. Okay. So from trainee to SSW visa, yung meron ka na ngayon. Anong naging proseso papunta sa SSW? Process naman is exam ulit. Okay. Skill ulit. Yun naman, simula siya sa pag-mix, prior to na talaga siya, hanggang packaging. Wala kaming written. Walang written? Practical lang. Practical lang. Oh. Tsaka may oras yon na dapat ma-meet mo. So masasabi ko, base doon, hindi siya ganun kahirap. Kasi since yun na yung trabaho mo, tapos sanay ka na doon, titingnan lang nila paano ka magtrabaho pag okay sa kanila. Ang twist dito, hindi kami nagmi-mixer. Ang nagmi-mixer lang sa amin, all boys. So ibig sabihin, pag lalaki, mas may additional na skill na kailangan. Parang ganun. Kasi may volume yung tinapay eh. Pag mix mo pa lang ng dough, dun ka na makikitaan kung maalam ka talaga or hindi. So basically, kailangan alam mo yung trabaho mo. Yun lang talaga. So kung magawa mo naman ng maayos yun, papasa ka na. Oo. Mas madali na siya compare sa mag-a-apply ka ng SSW sa Pinas papunta dito. Kasi kayo nung nag-change visa, yun na lang yung ginawa mo, practical exam Mas na lang. mabilis Wala na nang to. written na kahit ano. Okay. Sa case ko naman, iba. Okay, sa'yo So, naman. sa case ko naman, after ko ng 3 years, hindi na ako yung trainee 2, TITP 2. Okay. Diretso na ako sa SSW1. Pagkatapos pa ng 3 years na trainee. Okay. SSW1. So, yung SSW1 pala, Specified Skilled Worker. Parang kino-compare nila yon sa parang Japanese ka na rin, employee. Parang gano'n na yung Kasi di ba pag trainee, parang trainee ka pa lang eh. Kapag Specified Skilled Worker, parang same ka na ng Japanese employee. Parang gano'n Anong yung- ibig sabihin mo na same ka ng Japanese employee? Parang... Ano ba pinagkaiba ng trainee sa Hapon? kasi di ba may parang unang-una mababa sahod. Diba? Okay, hindi ko alam eh. Sa bagay, sa title pa lang na trainee, parang Oo, nagtitraining parang trainee dito pa sa lang. Japan. So yung doon naman sa case ko, from trainee, lumipat ako ng SSW1. After nun, magkaiba talaga yung naging diferensya sa sahod. So yun lang yung pinagkaiba. Kasi nga, yung trainee is maaaring mas mababa compare sa pag SSW is same na talaga siya sa standard rate dito. Since yun nga, trainee nga kasi kaya slightly mas mababa siya sa normal na sahod. So bakit naman ikaw, dumiretso ka kagad sa SSW1 na
compare sa kanya na nag-trainee 2 muna? Sa totoo lang, pwede kasi yun. Mm. Wala namang nasa company kung ano yung gusto nila, kung ano yung required nila or ano yung gusto nila. Okay. Kung gusto nila na dumaan ka pa sa trainee 2, yun, papadaanin ka nila. Sa case ko kasi, syempre, tatatlo lang talaga kami eh. So parang yung boss kasi namin, sige, tuloy-tuloy mo na. Okay ka naman magtrabaho, tuloy mo na. So ngayon, SSW1 na ako, syempre, mas matagal na. Pwede na ako mag-take ng SSW2. Ano naman yung mga naging requirements mo or pinagdaanan mo ng transition ng trainee pa SSW? Yung naging transition naman, exam lang din. Sa'yo may exam? Ang exam namin, written tsaka practical. Okay. Kaya medyo mahirap yung written talaga. Kasi naka-Japanese. Kasi naka-Japanese. Ang kinagandahan lang nun, pag nakapasa ka ng written or practical, kahit isa lang, okay na. Pag SSW. Kung pumasa ka sa practical exam, okay na yun. Okay kahit na yun. bumagsak ka sa kahit bumagsak ka sa written. Okay. So May choice. at least malaki na yung chance mong maipasa. Oo. Sa lagay, mas mahirap pa yung trainee. Kasi nung sa trainee, kailangan ipasa mo parehas. Oo. Yung ngayon sa SSW1, kahit isa lang. Okay. Yun nga, dahil galing ka na sa trainee, papunta sa SSW. So yun, mula trainee, naging SSW kayo. Ano yung mga nag-iba? Since SSW na kayo, ano yung mga naging iba? So, Compare ng trainee pa lang kayo. Yung nag-iba sa amin, yung trainee kasi tauhan ka lang. Tapos nung example, at syempre, utos-utosan ba? Kasi hindi mo pa naman alam yung mga gagawin. Nung nagle-level up yung skills mo naman, doon ka na nilalagay sa mga matataas na location. Parang nililipat ka. Example, maging operator. Kumbaga parang leader. nag-level up ng konti. Nagle-level up. Yun naman yung kagandahan doon. Tsaka pag nag-level up ka, medyo gumagaan din yung trabaho mo. So ibig sabihin mo doon, kung trainee ka, hanggang dito lang yung ginagawa mo. Hindi pa nila pwede ipagawa sa ito. Meron silang category, ganun lang dapat gawin. Okay, so pag SSW ka na, ito pwede mo na rin gawin. Pwede. Nagli-leader na. Maganda, no? Kasi yung sa SSW, isa sa requirements ng SSW2, kailangan nagli-leader ka. Nagkukuman. 2. Sa SSW2 na yon. Kailangan Okay. nagli-leader ka. Teka lang, nagugulo ako. May 1, may 2. SSW. May parang level 1, level 2. Oo, meron. Pero nasa 1 pa lang kami. Nasa 1 Nasa kayo, one pa di lang ba? kami. So yung pagiging SSW1, yan para nag-level up yung trabaho. Sa'yo naman? So, sa akin naman, dahil tatlo nga lang kami. Kaso wala nang iaangat Wala kasi naman kami iangat wala nga kung naman ano sabayan yung- mo pa yung boss. Kasunod na. baka siya yung mag-resign. Ikaw na magpapalakad. So wala nangyari? Parang Wala sa nangyari. trabaho? Hindi, single? may mas marami na siyang pinapagawa sa akin. Katulad na lang ng isa na yun doon sa pinakuha niya ako ng lisensya ng sasakyan. So yun. Yung mga ganon, yung parang ina-upgrade niya. Okay. Yung trabaho niya na dati, siya lang, pinapagawa na sa amin. Yung mga ganon. So parang ganun lang rin katulad sa kanya na parang yun, at least tumaas ka yung level mo. Oo. At madadagdagan yung pwede mong gawin. Oo. Siyempre, pagdating sa sahod, medyo confidential na yan. Oo. So sabihin na lang natin, dumoble ba siya ng sahod nyo nung trainee kayo? Para sa akin, medyo aabot ng naging doble. Halos siya. magdoble na. Halos magdoble Nung trainee ka pa nung naging SSW. Naging SSW. Instant yun. Pumasa ka na, Oo, instant na... nag-reflect agad. Isa pa, may bonus, iba na yung bonus ng SSW. Parang nung trainee kami, kasi parang abot-abot lang eh. Pakimatsi lang. Ikaw sila, bigay na every 2 times sa isang taon. Mga July tapos December. July tsaka December, ganun. Nung naging SSW kami, may payslip na rin ng bonus. Kasi may tax. Nakabukod na. Mga taxable kasi talaga may yan. tax na. So, yun yung pinagkaiba. Pag trainee, abot-abot lang. So, kapag SSW1 na, yun, may papel na, may tax na kasi. Ganon din sa'yo. Dati kasi, sa kanila kasi meron nung trainee. Kami kasi, wala kaming bonus. As in, wala talaga. Wala. Wala kahit papabigay. Wala. Medyo tipid yung kaisya niya. No? Yung that time. Kasi syempre, hindi pa siya familiar sa trainee that time. Kasi kami ang pinakauna. Pioneer nga kayo. Kaya, siguro, tapos ngayon, meron na kasi kaming kohay. Kaya medyo alam-alam na nila. So last question ko na lang sa inyo. Nung nandun pa lang kayo sa Pilipinas, bago pumunta dito sa Japan, ano yung sasabihin nyo sa sarili nyo nun? Una, sabihan ko siya, scam. Yan, sasabihin mo sa sarili mo. Hindi, yung lang yan, yung pananaw ko lang dati. Gustong-gusto ko talaga yung Japan, saka mahilig talaga kasi ako sa anime. Okay. Kaya iba yung impression ko. Pero masasabi ko sa kanya na napaganda. Napaganda yung paki-scam sa'yo.
At Diba? least na-hype ka na pumunta dito Oo, sa at Japan. least na-pinush ko talaga na Ah. mag-Japan talaga. Ang galing kasi hanggang ngayon, ang expected ko 3 years lang talaga. Yung una, plano mo parang tapusin mo lang yung 3 taon. Tatlong Tapos taon uwi ka na. lang. Tapos ngayon, plano ko na zutto na dito. Dito na talaga. Oo. Mm. Ang galing mo. Ayan. So, yun lang. Ikaw, ano Ako naman? naman, siguro masasabi ko sa sarili ko na you made it, kumbaga. Kasi nakalabas ako sa comfort zone ko. Tsaka na-achieve ko yung mga gusto kong gawin sa buhay in 5 years, di ba? So ayan, kahit sabi niya scam yung Japan, pero maganda pa rin yung Japan para sa opportunity dito unlike sa Pilipinas. So yun lang. So yun, nabanggit mo kanina na gusto mo na tumira dito ng tuloy-tuloy, di ba? Paano naman magkakaroon yung chance sa katulad ng visa na meron kayo na makapanirahan dito sa Japan ng tuloy-tuloy? Kasi di ba usually pagka mga worker dito, contract based lang pag natapos uwi na. So paano yun? Sa case ko, medyo malapit-lapit na kasi ngayon SSW1, ngayon nagre-review na rin ako para sa SSW2. Okay. Ina-assist naman ako ng Kumiai dito, yung agency. Ah. So, binigyan nila akong reviewer. Pag naipasa ko yung SSW2, Mm. kahit gano'n ako katagal tumira dito sa Japan. Ganun. Oo. Ano siya, parang renewal na lang, ganun. Oo, Magre-renew renewal ka na na lang. lang. Maganda doon is may chance ka na straight na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi na contract na pag natapos uuwi ka. Oo. So Wala parang na mas malaya ka na, no? Ikaw din, ganun yung plano mo gawin. Yung plan, malayo pa ako kasi kakasimula ko lang sa SSW1. Kumbaga, this year na darating na February, start pa lang ng SSW1 ko. So, hindi ko pa naiisip. Tsaka, hindi pa din nag-open yung kaisha namin about doon. Kasi yung kaisha, oo na, nga. kaisha lang na yon yung mag-open kasi. Oo, kung nakadepende na etong mag-support sila sa ganitong visa, Oo. no? So balikan na natin kung paano yung love story nyo nga. So, ikaw, gusto mo tuloy-tuloy na dito tumira. So, syempre, kailangan magkasama kayo. Yun pala, sa bahay, since magkaiba ka ng kaisha, magkaiba bahay na. Magkaibang bahay Siya namin. from Chiba, ako Goodman. Hindi pa kayo nagde-decide, kaso pag nagsama kayo, layo din Ang pala. layo. Ang layo. Saka, yun nga, siguro sa visa namin yun yung restriction na, syempre, provided ng company yung Bahay. tinutuloy namin. Mm. So, hanggang dun lang talaga. Pero feeling ko, pwede kayo bumukod, kaso nga lang, mas lalaki na yung expenses na. Oo, Kasi di ba pwede. pag provided ng kaisha, ng company, mas mura siya Mas mura yung magiging upa mo. Yun pala, sa yun din, pinagkaiba ng trainee sa SSW1. Pwede ka nang magsarili ng bahay sa SSW1. Pag trainee, no choice ka. Shared Talagang room kayo. doon ka lang? Shared Okay. room kayo doon. Ano Pag option nyo? nag-SSW2 ako, pwede kasi akong kumuha ng asawa at saka anak. So yun, magiging dependent na yung visa niya sa akin. So yun, pwede na kami Ako, so iiwan mo yung trabaho mo. O yun lang, maiiwan ko na yung trabaho. Oo nga Pag- pala, yun pala yung pinakamadali. Hindi magpapakasal kayo. Yun. Papakasal kayo, tapos dependent na ikaw. pag gusto niya. hindi ba, Hindi mo pala sure. hindi pa sure. Hindi ba sure? Hindi pa sure. So yun, tuloy natin yung love story nyo, no? Hindi kayo, magkakilala lang kayo sa mukha sa Pilipinas, pagdating Hindi dito nga sa din sa Japan. mukha. Hindi ko siya kilala sa mukha. Di ba nagkasama kayo sa refresh na Pero season? hindi. Parang nung dumating na dito, napagkwentuhan na, yun din yung batch ko. Oo. So Sa totally, isang room kami, hindi ko kilala. oo. Hindi kami magkakilala. so hindi nyo talaga nyo kilala yung isa't isa. talaga. Kahit nandun kayo parehas. Oo. So ibig sabihin marami kayo doon? Oo, iba-ibang batch yung dumadaan doon. Iba-iba Kaya ganon. trainee, oo. So talagang may time lang na magkasama kayo pero hindi kayo magkakilala. So pagdating dito, paano nangyari? Di pa kayo magkakilala? So yun, matagal pa kasi nung time na yun kasi syempre may sarili-sarili kami Ah. love life. So magkaiba talaga yung nung last year ba? 2024. Bago lang. Iniisip ko, magpa 5 years na rin kayo. Hindi, yun scam. Yun yung iniisip ko kasi sinabi nila kanina, same batch kayo, na halos magkasunod, di ba? Magkasunod na nakaalis dito. Akala ko mula nun, na nagkasabay sa refresh, Doon nag-start. doon nag-start. Hindi pala. Hindi. So kung hindi doon, paano kayo nagkaroon ng contact ulit? Ang Last nangyari year? kasi, syempre, kausap ko yung kasama niya sa work, si Susie. Shout out. Si Susie kasi, siya yung parang nanay-nanay nila. Oo. Okay. So, syempre, kami kasi mga trainee kami kasi noon. So, nag-share kami ng mga ideas kung, Okay. parang balita-balita ba? Parang gano'n, nagkakamustahan. Lalo ikaw na mas maaga ka nakapag-change ng Oo, SSW, yun, di ba? nagtatanungan kami sa mga gano'n, sa mga visa-visa.
Parang nagka-chat kami. At nag-chat Nag-chat. kayo. Siyempre, Nag-chat. ganito naman nangyayari. Teka lang. Nakita na kayo ng personal? Oo, Nagkita nakita na na. kami ng personal. Dito na sa Japan, Oo, di ba? sa Nakita Japan. kayo ng personal, isang beses nagkakitaan kayo. Oo. Tapos saka nag-chat, ganun. Hindi, nagkaka-chat na kasi nga, friend nga siya ni Oo. Susie. Yun. Na friend mo. Oo. Kaya parang nangyayari nga, yun. Nag-decide kami na magkita kami. Okay. Parang wala kasi kaming pakialam talaga sa isa't isa eh. Nung tumagal ng 20, parang wala talaga kaming pakialam sa isa't isa. Kasi nga, may Strangers. sarili kaming love life. Okay. Diba? So, ayun, 2024, inaya ko siya. Sumama naman. Ayun. Doon nag-start. Nakapag-date kami. Pero yun nga, nung time na yun, ano na kayo? Single lang kayo? Oh, Single single kami. Okay. Yun naman maganda kasi kikwento natin dito. baka may mag-react. Di ba? Since magkalayo yung bahay nyo, every rest day na lang nagkakasama kayo. Minsan pumunta ako sa Chiba. Minsan siya naman pumunta sa Ganun ba? Halinlanan. Chiba Gunma. Ilang oras? 3? Oo. Oh, kulang- tatlo, kulang- no? kulang-kulang, oo. So yun, ganun kalayo. So parang pareha sila nasa Japan pero LDR pa rin. Oo, LDR pa. Pero ano, sa isang linggo, sa isang buwan, dalawa or Twice. tatlo kami nagkikita. Nakikita. Buti isa yung rest day nyo o nire-request nyo? Ano, isa. Ako Sabado at Linggo, siya Linggo at Tsaka Lunes. Lunes. So linggo lang kayo nagtatagpo. Oo. So ginastos nyo pa nila yung banding nila ngayong araw para dito sa interview kasi linggo ngayon. So maraming salamat. Pala, Ay, holiday bukas. Oo. May pasok ka, wala? Hindi, nakalib kami. Nakalib kami. Nag-leave. Ano kami, vacation ng isang linggo. Okay. Kaya mas maluwag yung Oo, schedule. mas- Ngayon, maluwag. maluwag schedule namin. Kasi bukas, mag-ano kami, Osaka. Yan. Talaga? Ay, pupunta rin kami doon sa December. December. So medyo naging mahaba na talaga yung usapan namin ngayon. And bago natin tapusin tong video na to, gusto ko na lang mag-iwan kayo ng salita sa mga tao, sa mga Pilipino na gustong or nangangarap na pumunta dito sa Japan. Ano yung may advice nyo sa kanila? Siguro advice ko lang kung gusto niyo talagang mag-Japan, kailangan umalis talaga kayo sa comfort zone niyo. Kasi pag pumunta talaga kayo dito sa Japan, malaki talaga yung pagbabago eh. Pero sigurado, dito kayo mag-grow. Mag-grow naman kayo para sa sarili niyo rin naman yun. Yun nga. So ako naman, yun, kung gusto nyo mag-Japan, i-go nyo na yan kasi hinihintay na kayo ng Japan. Yun lang. Baka scam yan. So yun, maraming salamat sa panonood at kung isa kang Pilipino na nakatira dito sa Japan, especially sa Tokyo or Kanagawa area, so at gusto mo i-share yung story mo dito sa channel natin, i-message nyo ako dyan sa Instagram, nasa description box yung mga link and yung mga social media account rin nila, TikTok and ano pa mayroon kayo? So, meron kaming TikTok, Facebook, then YouTube. Pangalan? Bench and Tan in Japan sa Oo. YouTube. Tapos, TikTok and Facebook, Bench and Tan. Okay, so ilalagay na lang natin sa description box din yung mga link ng social media account nila. So maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.